Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber na patuloy po na tumututok po ng ating pong vlog. Yan. Eto na po mga katribya po yung ating kalamansi sa ating bagong farm na nabili. Ang pumasok po rito mga katribya ay 2,550. Kaya po hindi po nakapasok rito yung mga tribya po yung 3,000 dahil meron po kasi tayong daanan po na ginawa dito. Kasama po kasi sa sukat po ng lupa itong daanan. Hanggang dun yan, doon sa may tabing ilog. Pati rin po doon sa may pag-ikot na yan. Kaya doon sa daanan pa lang ay maaaring kumuha na po siya ng 200 puno kung ito po ay tatamnan. Kaya lang, pag tinanim po natin yung daanan, wala na tayong dadaanan. Kaya ito naman po yung ating naging sukat. Halos sa 3. Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber na patuloy po na tumututok po ng ating pong vlog. Yan. Eto na po mga katribya po yung ating kalamansi sa ating bagong farm na nabili. Ang pumasok po rito mga katribya ay 2,550. Kaya po hindi po nakapasok rito yung mga tribya po yung 3,000 dahil meron po kasi tayong daanan po na ginawa dito. Kasama po kasi sa sukat po ng lupa itong daanan. Hanggang dun yan, doon sa may tabing ilog. Pati rin po doon sa may pag-ikot na yan. Kaya doon sa daanan pa lang ay maaaring kumuha na po siya ng 200 puno kung ito po ay tatamnan. Kaya lang, pag tinanim po natin yung daanan, wala na tayong dadaanan. Kaya ito naman po yung ating naging sukat. Halos sa 3x3 rin po ang sukat po nito. Nabawasan lang po ng konti po yung ang ating distance ng ating kalamansi. Ito po yung normal na sukat po ng ating pong kalamansi dito sa ating pong bago pong farm. Ngayon, sinabayan na rin po natin ng pagpapatubig dahil tindi po ng init, bagamat umulan po ng malakas at naitanim na po yung ating po mga pula, kailangan pa rin pong tubigan na dahil kumukulurot na po yung dahon ng ating kalamansi. Hindi rin po siya masyadong nakasapat po yung ulan na malakas dahil sobrang tigang. Pero yung una pong natubigan hanggang ngayon ay meron pa siyang baong basa. Kaya maganda po yung kanyang laylay po ng dahon. Kaya lang yung pong hindi po inabot po ng tubig, yan, medyo kumukulurot po yung dahon dahil natutuyo siya lalo sa tindi po ng init. Ngayon mga katribya, pati rin po yung nandun po sa ibaba, nataniman na po natin yan. Hindi na po tayo po pwedeng pumunta po sa gawin na yon na tayo po ay injury. Kaya ito po yung natapos na yung pong pagtatanim ng ating kalamansi. Meron tayong sumobra na 500 puno para naman po yan sa isang lugar po na itatanim po nila nanay pagkapapalitan na po yung kanilang matandang punong kalamansi. Yan. Wala naman tayong problema sa patubig sapagkat yan naman po ay galing sa ilog. Kaya okay na okay siya. At tinan nyo po yung mais, malalaki na rin po yung mais po ng kapitbahay. Yan, nalibre sila ng isang patubig dahil nung umulan po ng malakas. Tinan nyo, ang ganda na po noong tsura po ng ating kalamansi. Kaya alam, doon sa gawin na yun, medyo nalalanta na siya dahil po doon sa init. Kaya itong buong maghapong ito ay madiligan o mapatubigan itong gawin na ito para makasurvive. Susunod naman doon sa kabila. Kaya yan po ang importante. Kung tayo mga katribya po magtatanim po ng kalamansi, kahit ano pong buwan, mapa Mayo, mapa Abril, mapa Marso, February,
o kahit mapatag-ulan, basta't hindi po stagnant water at basta't meron kayong tubig po na mapagkukunan, wala pong problema. Kahit anong time pwede nyong itanim ang kalamansi. At hindi lang po natin ginagawa na mag-advise sa ating mga katribya na magtanim ng kalamansi kung wala kayong patubig na makukunan. Pag walang tubig, ang isa pong farm, kahit gulay, hindi po natin pwedeng taniman maliban na lamang kung tag-ulan. Kaya lang pagka sa tag-ulan, hindi po pwede kalamansi. Gulay po pwede dahil pansamantala pang-4 na buwan lang naman yan, 5 buwan. Pero susunod na pagkatag-araw, tataniman natin ang kalamansi walang tubig, mamamatay lang po ang inyong tanim. Kaya hindi po natin kayo isusuong sa isang malaking gastusin. Ito, malaki po ang gastos nito mga katribya. Pero pagka naman ito ay humataw naman po mga katribya po sa bunga, padali naman po niyang maiahon yung pong ating puhunan. Ganun talaga, lakas lang po ng loob. Siyempre una po yung nasa taas. Pag pinagkaloob po doon sa nasa taas, wala naman pong imposible yun. Kaya bibigay din naman po sa atin yung pong ating mga pangailangan. Kaya lang siyempre sa umpisa medyo pahirapan lang din sa puhunan. Dahil siyempre binili mo na yung lupa, pagkatapos itong ating pong punla, kasama na rin po yan, ay tinanaman po ninyo. Kagandahan pag malaki po ang punla, kitang kita na po siya kaagad. Ayan o. Tsaka pagka po nakalinya, ayan, kitang kita naman ninyo siya, maganda pong tingnan. Kahit saan mo siya diretso, basta't nakalinya, maganda po ang pagkatanim. Ayan. Kasi po ito ay XL size. Meron pong mga bungay ito mga katribya. Hayaan muna po natin na ito po ay lumaki para magkagayon. Pagka lumintog na, tsaka po natin siya po pipitasin mga katribya. Mainit lang po ngayon dahil tagos pa rin po ngayon ang El Nino. Sana umulan kagaya ng dati, makakamenos po tayo ng ating pagpapatubig. Yan, update lang po natin sa inyo mga katribya po yung ating pong farm na nabili. Nakatanim na lahat ng ating kalamansi at meron po tayong sumobra na 500 puno. Pero kung ito po ay susundin natin doon sa ating tanim natin na 3x2, kukulangin pa yung ating pong punla. Ayan, kaya na po muna pala mga katribya. Ako na siya. May sumasag ko sa sugat eh. Ayan, kaya muna tayo mga katribya para po doon sa ating pananghalian. Ayan. Good morning po sa inyo mga katribya. Welcome po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber na patuloy na tumututok nito pong ating pong vlog. Ngayon pong umaga mga katribya po yung pinakikita po natin sa inyo yung epekto ng pataba. Kapag ka po ang abono natin ay hiyang sa inyo pong kalamansi, makikita po ninyo yung kanyang itsura ng dahon, pati na rin po ng bunga ay maitim, dark green nga. Pagkatapos makikita ninyo, bagamat siya po ay hindi pa siya talaga pitasin, kulubot, pero hindi po siya makikita mga katribya na nakokotsok ang bunga. Yan nakagandahan po pagka ang ating pataba ay kinakain ng husto ng ating kalamansi. Kapag ka po ganito mga katribya po ang bunga ng kalamansi natin, hindi po ito re-rejectin ng ating pong mga buyer o maging suki. At maging masapalengke mga katribya, yan po ang mga gustong gusto. Yung maberde, tapos malalaki. Yan ang advantage pagka okay po yung ating abonong ginagamit. Pero kapag ka po mga katribya, yung ating kalamansi hindi po hiyang doon sa abono natin ginagamit, bagamat marami pong maging bunga, kaya lang hindi rin makalaki. Yan ang binabarat naman po noong buyer at minsan mahirap pong itinda.
Marami rin po siyang bunga, marami rin siyang ibinulaklak. Ito, marami pong bunga itong kay Kalatatay. Bunga po ito mga katribya po ng ating organic fertilizer. At siyempre power spray din po yung kanilang ginamit. Pagka po talaga yung pong ating ginagamit na insecticide, ayos. At the best ay makikita naman ninyo, napakarami po niyang bunga. At kagandahan naman yan, hindi po siya nagiging kotsok o yung tinatawag natin na bulitog. Ayan. At ang isa po sa nakita natin, kapag ka po organic po yung ating gamit, naiiwasan po yung marami pong tusok. Ito, tusok po ito ng putakti. Meron siyang mga tusok pero pailan-ilan lang. Hindi po siya kagad dumidilaw. Hindi ba kagaya mga tribe po noong ating synthetic, basta't pagka lumintog na ang kalamansi, asahan na po ninyo. Lalo na kung kuminis na po ang balat, marami na po dyan ang mga manunusok. Kaya lumipas ka lang ng ilang araw, 2 araw, 3 araw, lalo na po pagka 1 linggo, halos puro reject na ang magiging inyong kalamansi. Kagandahan naman po nito ng ating abono na tuklas, hindi po siya humihikayat sa mga putakte na tumusok ng marami. Bagamat meron pong mga tumutusok din, pero makikita ninyo madalang. Dahil ito, stop na rin po ng pag-i-spray sila tatay. Kahit ako man, nag-stop na rin po ng pag-i-spray dahil yun nga po, nakatikim na rin po ng ulanan. Kaya makakamenos na po tayo ng ating pong trabaho. Gihintay-hintay lang ito mga katribya po ng pag-angat ng presyo ng kalamansi. Dahil ngayon ay medyo mababa pa. Madali na lang nito pag umangat naman ay kalamansi, sandali lang din naman yan. At makukuha na rin po nila yung gandahan nito, dodoble na yung size ng kalamansi. Kahit sa palagay natin na yung kalamansi ay hindi po umangat, lalo na ngayon ay marami pong mga ibang nagkasabay-sabay kasi noong panahon na maaga pong nagtuyot, yung hindi po umulan, marami po nakapagtigang. Kaya po ang mga farmers nung sila po ay magpatubig halos sabay-sabay, kaya nung mamuti ng bulaklak, sabay-sabay rin po ang kanilang pag-aalaga. Kaya naman marami po naging bunga itong panahon na ito ng Marso. Kaya nung Marso na yan mga trivia, yan na po yung talagang halos na pinakamababa itong araw po na itong tag-araw, ang buwan ng Marso. Hindi pa natin alam kung ito po ay mas bababa pa or kaya iaangat. Nakadepende rin po kasi yan mga katribya sa dating ng kalamansi sa iba't iba pong lugar. Pag po maagang naubos po yung dagsa, aangat ang presyo. Pero pag halimbawa ang kalamansi ay dire-diretso pa rin po ang supply at marami, mamimaintain po niya yung ganong presyo, 700, 750, 800 and so on. Yan ang magiging presyo ng kalamansi natin mga katribya. Pero kahit halimbawa doon po naglaro ang presyo ng ating kalamansi, hindi rin ka naman mga katribya magiging talo dahil lumaki naman po ang bunga ng inyo kalamansi. Nung panahon po na 1.5 ang kalamansi, 1.4, 1.8, maliliit naman po ang bunga, halos hindi ka rin naman po masusulit. Pero kung dumoble naman po ang size ng inyo pong kalamansi, ito lalaki pa ito. Hindi pa naman po siya yung talagang pitasin. Kaya ito makakapaghintay pa ito ng halos 10 araw. Pwede pang i-delay. Pero pagkalipas po ng 10 araw, obligado na po itong pitasin. Kaya kahit ano man po yung presyo na kanya pong pagdaanan, obligado nang kunin para hindi po matalo po yung may-ari. Kasi pagka po dumadami po ang isang reject ng kalamansi, doon po unti-unti rin po mga katribyan nababawasan po yung kanyang kita. Dahil sa halip na maging berde, ay nagiging reject po yung kalamansi. Ayan, magandang umaga po sa lahat.
ng ating mga ka-farmers. Ito nyo po yung bunga ng organic, maitim. Gaya rin po sa ating pag-aalaga. Kaya pinakikita po namin sa inyo para po at least meron po kayong idea doon sa ating pong ginagamit na malaki po ang pakinabang doon sa ating kalamansi. Kaya makita po ninyo yung kagandahan nito. Nako mga katribya, napakarami pong bulaklak ang lumabas po ng ating kalamansi po ngayon. Ayan o, ng ating po matubigan ay grabe o. Mamumuti po mga katribya po sa bulaklak naman po ito. Ay nakakatuwa o. Lahat naman uli ng kilikili. Puno na naman po mga katribya po ng flowers. At pati na rin po ng usbong. Ayan. Ay grabe pala. Paano po tayo po mahihinto po dito sa ating pag-aalaga? Abe, bulaklak ng bulaklak. Itong ating pong kalamansi. Matapos po ng ating pagpapatubig, nasundot po mga katribya po ng 2 beses na ulanan. Ito na siya. Mamumuti ng bulaklak. Grabe ang naging epekto sa ating kalamansi. Ayan. Meron pa tayo mga bukong mga maliliit. Ayan, another ulit ito na batches ng ating ani. Yung bulaklak na ito mga katribya, sa buwan na po ito ng July. July sta. At syempre, yung pong mga kalamansi ng mga hindi po nakakapag-alaga, mula po ng makatikim po ng bulaklak o ng malakas po na pag-uulan, asahan po natin magbubulaklakan po yung mga yan. Pong ating pataba na ginagamit mga katribya, tuloy-tuloy ang kanyang pamumulaklak habang siya po ay tinutubigan, dire-diretso. Makatapos po ng ilang pagkakataon na nagtubig tayo, eto na ngayon at meron naman pong muli. Grabe oh. Pero namang yung hindi naman po ginamitan ng organic fertilizer, may bulaklak din. Kaya lang hindi talaga makikita mo na ganito siya karami. Inikwento lang natin sa inyo yung pong epekto, yung magandang balita na yung kalamansi po natin walang tigil po sa pagbubulaklak simula po ng makagamit tayo ng ating organic fertilizer. At syempre maganda rin naman po magpalaki rin ng bunga. Ayan. Ka-harvest na tayo rito. Ito yung natsyempohan natin sa 1-1 ang ating presyo ng kalamansi. Pero ngayon, mga katribya, medyo mababa ang presyo. Ako, naglabas po siya ng napakarami po ng uli pong bulaklak. Sino po mga katribya po hindi po matutuwa sa ganyan? Yan na tayo mga bukong mga maliliit. Plus, yung mga bulaklak po na lumabas. Ay, marami na naman. Ito. Gaano katindi po yung ilagay po natin na abono. Nakikita lang natin ito mga katribya na ganito karami pong bulaklak pa talagang
nasusobrahan po ng tigang. Ito naman pong ating kalamansi, hindi naman to natitigang ng husto. Pero grabe kung magpabulaklak. Kaya yung ating subscriber mula po doon sa Castillejos, Zambales, gulat din. Yung mga nalililiman po niya na sa ilalim ng mangga, nagbubulaklak din. Mula na po nung makagamit siya ng organic fertilizer na talagang totaling hindi nagbubulaklak yon. Simula po noong yun po ay naliliman po ng mangga. Pero nung nalagyan po ng abono, ay grabe daw, ang ganda po ng bulaklak, matataba. Ay pala nga, abono Sir Marvin, kahit nasa lilim, po-produce din pala ng bulaklak. Kaya hindi mo siya kailangan na ito ay tigangin para mamulaklak. Kahit wala po siyang tigang, pag nalagyan po ng abono, nagpo-produce siya kagad ng timano ng marami pong bulaklak. Ayan, swerte. Nakagamit tayo ng maganda at kinakain ng ating pong kalamansi. Iyang. Kaya masusulit po natin ang ating pong pag-aalaga. Kaya hindi naman po tayo mga ka-TV magsasawang ipakita sa inyo yung mga video nating ibina-vlog, pinakikita sa ating mga kababayan. Para nasa sa inyo naman yon. Kung gusto nyo pong mag-avail, gusto nyo pong rumekta kay Sir Marvin, doon lang naman po yan sa kanyang pwesto, Kabanatuan, Barangay Kalibambangan, Cabanatuan City. Ngayon, pag halimbawa, gusto rin po ninyong ma-testing yung organic fertilizer, pwede naman po kayo mag-visit po sa aming farm. Tour po natin kayo tuturuan ng tutorial, pati na rin po yung paraan po ng paggamit sa Barangay Entablado, Cabiao, Nueva Ecija. Kaya doon po sa gusto pong mag-avail o sumubok, dito pong ating bagong abonong ginagamit. Ayan, no? Pinapakarami pong bulaklak na naman. Siyempre, yung pong ating kaibigan po na basher, sasabihin, natural lang kakatribyang mamulaklak yan dahil tag-araw ngayon. Dahil masipag mabulaklak ang kalamansi sa tag-araw. Lalo na halimbawa yan ay natigang po sa tubig, talaga mamumulaklak. Kaya lang, matagal na rin po kami nag-aalaga ng kalamansi. Yung pong pagbabago, makikita mo talaga doon sa pataba na iyong ginagamit. Ito nakita namin pagbabago sa pataba po namin na bagong ginagamit. Kaya hindi po siya pangkaraniwan. Nakagaya ng ginagamit namin noong synthetic na fertilizer. Nasa sa inyo naman yon. Gusto nyo pong maniwala, believe it or not, ay wala po sa amin mawawala. Paniwalaan nyo at hindi nyo po paniwalaan, wala po kaming problema. Basta't kami, masaya po kami gumagamit ng pataba at masayang kinakain po ng ating kalamansi. Kaya masaya na rin po tayo doon sa nagiging resulta nito pong ating inaalagaan na lalo pong mas gumaganda. Ika nga.